Hello pong muli mga katambay! Nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Mano po. Kamusta po ang lahat? Siyempre po, Happy New Year muli. Samahan niyo po ako magkomento mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa ng komentuhan, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa, sulok ng mundo, tayo na roon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ito nakaraang araw po mga katambay. Dahil na alam naman po natin na nangyayari sa ating politika. Dahil ang bagong Pilipinas, magmula po halos nung umpisa ay puro Duterte po ang kanilang inumpisahang trabahuhin mga kababayan. At napakarami rin po natuklasan ng mga Pilipino about po sa mga pinasabog, sa kaperahan ng ating bansa sa institusyon ng Kamara. At sa Kamara din po nagsimula ang napakarami investigasyon mga katambay. At pag-usapan po natin ang impeachment po. Dahil po ito, sa nakikita po na inyong lingkod, ay ito po ay pangligaw, panglinlang sa mga usapin po. Lalo po sa mga sumasabog na tutuklasan ng mga Pilipino. Kailangan po nila itong itwist mga kababayan. Painggan po natin ang sinasabi po na magpapail daw po o may posibilidad na magpail na ika-4 na impeachment dito po sa Vice President. At syempre po, komentuhan din po natin ang mga mambabatas po, mga mambabatas daw po ay nag-aalangan daw po, nag-aalangan suportahan ang impeachment po sa Vice President. Alamin din po natin yan. Unahin po muna natin pakinggan ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Inaasahan, ihahain ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Ang mga naunang reklamo ay tumutukoy sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds at iba't ibang paglabag tulad ng graft, bribery at betrayal of public trusts. Pinaplano rin ng mga complainant at endorser na magsagawa ng malawakang mobilisasyon upang itulak ang impeachment process sa Kongreso. There are just a few of them, maybe around 10, 12. By Monday, I should have some idea as to whether they will indeed endorse any of the complaints. Mga kababayan, nakita po natin mga tambay, siyempre po, kailangan po nilang gawin yan dahil sa dami po ng natuklasan po natin, lalo po ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay talagang pati po ang 2025 budget po na ginawa po nila ay napakarami daw pong anomalya mga kababayan at napakaraming hindi maipaliwanag at pati po ang mga napaka-importante po na gastusin po ng ating bansa ay binabawasan po nila. Pati po ang men in uniform ay nagkaproblema po. Talagang malaki pong bawas sa kanilang mga pension mga kababayan. Kailangan po nila ilihis lahat ng issue po na sa kanila'y pumuputok at talagang nalulubog po sa kumunoy yata sila sa napakarami po natutuklasan ng mga Pilipino. Kaya po kailangan po nilang gawin ito na itwist at ilihis sa tama at sa sinasabi po nga natutuklasan ng mga Pilipino. Kailangan po nilang gawin ito. Dalin po nila ng dalin ang issue sa mga Duterte. Katulad po nito na walang kamatayan, walang katapusang impeachment. Ngayon, pang-4 naman po mga tambay. Pero, bago po natin ituloy ang komentuhan, painggan naman po natin ang lumalabas pong issue o balita about naman po sa mga susuporta dito po sa impeachment na ito. Dahil alam naman po natin, may mga congressman dyan, may mga senador, di ba? At alam din po natin, mga politiko, ang paboritong prutas ay balimbing. Di ba? Natural na po yata yan sa mga politiko. Ang maging balimbing. Lalo po, malapit na po ang halalan, mga kababayan. At alam naman po natin, ang mga politiko, lalo kung ito ay hindi timawa sa kapangyarihan, ay kailangan po nilang dumikit doon sa pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Para po sila, sinasabi na nga, masama sa tagumpay. Ganun po talaga ang mga politiko, mga kababayan. Ito pa, pahinga po natin. Malaking siguradigan on the part of the lawmakers. Kung babanggain nila out in the open itong Duterte family kasi
somehow meron pa rin mga supporters sa Nag-aalangan ang ilang mambabatas kung tuluyang babanggain si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paghahayag ng suporta sa mga impeachment complaint na inihain sa Kamara. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, tiyempo na malapit na ang midterm elections, kaya naman magdadalawang isip ang mga re-electionist lawmakers dahil na rin sa mga natitirang Duterte supporters. Dun sa latest survey, na even though malaki ang binaba sa survey numbers ni Vice President Sara Duterte, makikita mo na may mga natitira pa rin supporters, lalo na sa Mindanao. Bukod dito, kulang na rin sa panahon ng Kamara para talakayin pa ang impeachment complaints. Dagdag pa ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pagsang-ayon sa hakbang na ito laban sa Vice Presidente. Sa pagbabalik nila, after na kanilang break, tingin ko kulang na rin sila sa oras. O at saka dahil may standing order ng President, baka hindi sila magkaroon ng special session para dyan. Para sa impeachment complaints. So I think impeachment complaints will take the normal route. Hindi yan ipa-fast track. Kasi wala rin naman numbers eh. Ayon pa kay Professor Coronacion, sa gitna ng usapin sa impeachment, hindi pa rin huhupa ang awayan sa pagitan ni Pangulong Marcos at VP Sara. Kahit walang mga world war, walang mga actions on the part of the administration, baka ang tingin ko dito eh, parang Cold War. Tahimik pero maramdam mo na may conflict. Sa kasalukuyan, 3 na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte ang inihain sa Kamara at may posibilidad na may maghain pa ng ika-4 na reklamo laban sa Vice Presidente. Yan po mga tambay. Yan po. Pinag-uusapan din po ng mga eksperto daw mga tambay na ang mga politiko, tama po yung sinasabi natin mga tambay, likas po sa mga politiko, ang paboritong prutas ay balimbing. Di ba mga kababayan? Kaya po nga po, at alam naman po natin na sobra po nilang ipolitika ang mga Duterte. Dahil po, ayaw na nilang makabalik sa kapangyarihan ito. Kasi yung ginagawa po nila ngayon, natutuklasan po ng taong bayan, lalo po sa kapirahan, pagkontrol ng 2 tao, o sabihin nating 4 na tao kumukontrol ng pera ng bayan. Never po nilang nagawa yan nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Never po nagawa ng isang speaker yan, ng isang Saldico. Ayon na rin niya sa Vice President. Di po ba? Never nilang nagawa na kontrolin ang kapirahan po ng Pilipinas. Kaya po, pag nakabalik ang Duterte, never nilang magawa yan ng mga congressman. Ngayon po, ay nag-uubra po sa bagong Pilipinas. Dahil po nga daw po, may issue po kasi ang Pangulo na sinasabi daw po na weak leader ang Pangulo. At sinasabing may issue pa ng droga ang Pangulo. Ayon na rin niya kay Cathy Binag. At sinasabi ni Cathy Binag na meron siyang hawak na USB. Mga kababayan, ito po. Ang napipisil daw po sa ika-4 na impeachment na niluluto nila, siyempre po, gawin nyo na 1 dosena yan. Araw-arawin nyo na, linggo-linggo nyo na. Mag-file na kayo ng 1 damukal na impeachment sa Vice President. Basta siguraduhin nyo lang na ang inyong ilalabas na mga ebidensya ay totoo. Di po ba? Dahil alam naman po natin, ang mga abogado na tatayo sa Vice President, unang-una ay talagang mga batikan at magagaling at talagang napakaalam sa batas. Lalo-lalo na sa pangunguna ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? At nahandyan pa yung dating napakagaling na cabinet member na si dating Secretary Calida, di ba? Kung hindi nakakamali yung lingkod. At marami pang iba, mga tambay, na talagang batikan. Kaya nga po, galit na galit nga po dyan, di ba? Pati yung grupo ng Makabayan Black, talagang tinutuliksa po yan. Pati po, meron pa po mga vlogger na tinutuliksa po sa social media. Bakit daw po ang dating Pangulong Duterte ang tatayo na abogado o isa sa legal counsel ng Vice President? Di po ba mga kababayan? Dahil nga, kinatatakutan po nila ang galing, ang utak ng isang Rodrigo Roa Duterte. Kahit po siya ay sinasabi natin na meron ng katandaan at kahinaan, pero napakatalas pa rin po ng kanyang isip-utak. Lalo po pagdating sa legalize o batas ang pag-uusapan. Di po ba mga kababayan? Kaya po dito,
yung sinasabi po natin, komento na inyong likod, talagang pang-twist lang ito eh. Di ba? Tinutwist nila yung issue dahil napakarami pong issue na talagang ang taong bayan ay gising na po sa nangyayari sa politika at lalong-lalo sa ating bansa. Hindi naman po nila nasusolusyonan ang problema ng bansa eh. Never. Walang solusyon maliban po sa ayuda. Pati po yung ayuda na yan ay pag-uusapan din po natin yan isang araw. Yung ayuda na isang damukal po na nakikita rin ng mga Pilipino dyan, lalo ang AKAP. Ang AKAP ay talagang nakikita po ng mga Pilipino dyan na isa po yan sa magagamit na isa raw po sa korupsyon at pwedeng gamitin ng mga politiko, lalo po sa halalan. Yan po ang pumuputok po dyan, mga tamay. Pag-uusapan din po natin yan. Pero, dito po nga, yung sinasabi nga po natin, talagang pagpanahon ng politika, hindi mo po pwedeng isabay ito, mga kababayan. Dahil ito po, alam naman natin ang sistema ng ating bansa na nakita naman po natin. Buhay pa tayo pare-pares, mga kababayan. Di ba? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat po halos ng politiko, hinihimod ang wet po. Di po ba? Napaka mga sip-sip, di ba? Mga balingbing, di ba? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat halos ng politiko nakadikit sa kanya. Dahil pag dumikit ka sa kanya, sigurado pag panahon ng politika o panahon ng halalan, ay siguradong mananalo ka nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po napakarami po na nag-ambisyon na kalabanin ng dating Pangulong Duterte. Ano po nangyari nung mga panahon po na yon? Di po ba na-plus? Usong-uso po yung plus. Pina-plus po sa inidoro. Di po ba? Lalo po nung mga panahon na yung mga yellow at pink. Di po ba? Dahil nga po nakita po nating mga Pilipino kung paano po sila magpatakbo sa ating gobyerno. Talagang ang mga Pilipino, talagang isinuka na po sila nung mga panahon na yon. Ang mga pink at yellow. Pero ngayon, nakikita po natin, ayon na rin po yan sa Vice President. Sa panahon po ng bagong Pilipinas, magkakasama na po sila. Mismo ang Vice President nagsabi niyan. Di ba? Ang pink, liberal, yellow, pati mga makakaliwang grupo, media, at napakarami daw pong trolls na ginagamit sa social media, mga tambay. Ang bagong Pilipinas. Ayon po yan, di umano, mga katambay. Kaya dito po sa ginagawa po natin, nila na ito, talagang lalo lang po nilang ginagalit ang mga Pilipino, mga katambay. Sa kabila ng nasa kanila lahat ang mga napakalalaking usapin na hindi po nila maipaliwanag, ang ginagawa lang po nila ay puro po pangliling lang, nililing lang ang mga Pilipino, dinadala sa ibang usapan. Pag natutuklasan ng mga Pilipino, ang ginagawa nila at pumuputok sa taong bayan, lalo po pagdating sa kaperahan. Di po ba? Ngayon lang po, di ba? Nakakita po natin ano po ang ginawa nila. Di ba? Dito po sa National Security na Commission, di ba? Talagang tinanggal po, di ba? Tinanggal po ang Vice President at ang mga dating presidente, di ba? Tinanggal po. Tingnan niyo po yon. Talagang nahando na po lahat ang panggigipit na ginagawa po nila, mga kababayan. Kaya po dito po sa nakikita po natin, talagang magkakaproblema po. Magkakaproblema po ng malaki sila, mga kababayan. Dahil nga po talagang ang mga Pilipino ay gising na mga katambay. Dahil nga po lahat ng ginagawa nila ay ipinupukol po sa mga Duterte, lalong-lalo sa Vice President, na sila naman ang nakikitaan ng mga Pilipino. Di po ba, mga kababayan? Sa kanila pumuputok lahat. Di po ba? Kaya nga po dito sa national security natin, di ba? Nakita niyo po, lalo po nilang ginalit. Ano ba sa tingin nila? Ibalik lang po natin. Yung sa national security natin, sa council. Di ba? Ano po ang ginawa nila? Ano po sa tingin nila? Walang suporta pa ang dating Presidente Arroyo? At walang suporta ang dating Presidente Estrada? At lalong-lalong walang supporters ang dating Pangulong Duterte? Di ba? Ano sa tingin mo? Matutuwa ba ang mga Pilipino niya sa ginawa mo? Di ba? Lalong-lalo ang Pangulong Marcos? Hindi matutuwa. Lalo kang pupulaan.
lalo kang lalo kang kamumuhian ng mga Pilipino sa ginawa mo yan. Dahil unang-una, wala kang respeto, di ba? Dahil kung dumating ang panahon na ikaw ay hindi ka na presidente, paano kung gawin sa iyon? Di ba? Dahil una-una, wala kang respeto. Una-una, wala kang utang na loob. Di ba? Dahil sa kabila ng suporta ng dating Pangulong Duterte sa pamilya mo, naipalibing sa suporta ng isang Pangulong taga Mindanao, ang napakatagal na hindi na maipalibing. Di ba? Naipalibing sa mga salibingan ng mga bayani. At pangalawa, yung ginawa ng isang Vice President para manalo ka bilang Pangulo. Pero ang nahitalan po ng mga Duterte ay ganitong klase po na pagtanaw ng utang na loob sa kanila. At meron nga rin po nagsasabi, di ba? Dahil nga raw po, isa rin daw pong dahilan, kaya nagkakaganyan daw po. Dahil hindi raw po naimbitahan ng President Donald Trump sa kanya inauguration ang Pangulong Marcos. Kaya daw po nagkakaganyan. Sabi po ng mga Pilipino, lalo usap-usapan sa social media, mga kababayan. Kaya dito po, mga katambay, nakikita po natin, kitang-kita po natin na talagang kahit ano po gawin nila, lalo ng kamera, dahil may naghahangad po dyan na yung kapangyarihan na hindi na mawala sa kanila. Kaya kung ano-ano po ang gagawin nila riyan, nakita po natin ang mga kaso, isang damukal na kuno, nahandyan ng plunder, mga tambay, perjury, bribery, at napakarami pa nilang isinasampang kaso, mga tambay. Panunuhol, pagsisinungaling, pandarambong, pagnanakaw. Oh, man. Ganyan po sila gumawa ng mga issue para po dito sa sinasabing pang-twist o sinasabing mailayo. Ilalayo mo para yung usapan hindi mapunta sa bagong Pilipinas dahil sa dami po ng nakikita ng mga Pilipino kapalpakan, lalo-lalo po sa mga korupsyon. Dahil nga lagi pong sinasabi ng inyong lingkod na mismo si dating Pangulong Duterte, di ba? Plunder at kung ano-ano pa, istapa. Puro istapa ang ginawa nila sa mga Pilipino. Dahil sa mga pera na mga nag-contribute nating mga kababayan, tayo po, na mga miyembro po ng PhilHealth at nagko-contribute tayo sa ating SSS, GSIS, ay talagang pinagkuhanan po nila ng how many billions of peso, mga katambay. At ganun din po ang ating central bank, ang ating kagintuan, ang ating reserve na ginto, ay dapat din po pag-usapan yan. Dapat imbestigahan yan kung ano na po nangyari riyan. Tunilada raw po ang nawala riyan, mga kababayan. At kailangan din pong imbestigahan. Hindi lang po ang impeachment ang dapat imbestigahan, mga kababayan. Di po ba? Pati po ang ating pinasok, nagigil po sila. Di ba? Pagkapanalo pa lang, ay talagang pinursigi na po nila yan. Lalong-lalo sa pangunguna po ng anak ni Sandro Marcos, mga tambay, ang Congressman Sandro Marcos, ang nagpursige para po maisabatas at minamadali nila ang Maharlika Investment Fund, mga katambay. Ano na yan? Kamusta na po kaya yan? How many billions po ang pera po natin dyan, mga tambay? At ganun din po ang ginawa po nila sa proteksyon ng ating bangko, sa PDIC. Talagang yung ating proteksyon o parang insurance sa ating pera ay kinuhanan din po nila for how many billions, mga katambay. Ibang klase. Kaya po pati po ang ating mga magsasaka, di ba? Ang ating mga magsasaka, mangingisda na po pwedeng makautang, makahiram ng puhunan, di ba? Dito po sa Land Bank, nadali pa ng Maharlika Investment Fund, mga tambay. Kaya dito po, nakikita po natin yung ginagawa nilang pang-twist. Di ba? Nililigaw nila yung issue para mapagtakpan. Pinagtatakpan po nila lahat ng issue sa kanila. Dinadala po nila lagi ang issue sa mga Duterte. Nakita niyo po, pumutok ang issue. Napakaraming issue, nagkagulo halos ang mga Pilipino. Sa social media, pinagpiestahan po ang ginawa po nilang budget sa 2025. Nakita niyo po, ilang araw lang po lumipas, nandito na po ngayon ang issue sa impeachment, mga kababayan. Hindi niyo ba napansin
Napakagaling po ng kanilang mga script writer, ang galing po ng mga direktor, ang galing din po ng mga artista, mga kababayan. May mga artista, script writer, director, dito ang ginagawa po nila sa mga Pilipino. Kaya lang tayong mga Pilipino, kahit anong gawin nilang panliligaw, pangtakip, itwist, kahit ano pa ang tawag dyan, alam na mga Pilipino, kilala na po sila. Lalo po itong mga politiko sa Quadcom at Senado, mga katamay. Dahil ang Pangulo ay hindi naman tatakbo yan. Itong mga politiko, lalo sa grupo ng Quadcom Committee, kilala po yan ng mga Pilipino kung ano ang mga karakas nila, mga kababayan, karakas. Ganon din po sa Senado, lalong-lalo yung ginawa po nilang budget na talagang napakahirap po tanggapin, lalo-lalo na yung subsidy na nakukuha po ng PhilHealth, ng DOH, ng ating health system, pero siniro po nila. Kaya po, first time ginawa po yan ng bagong Pilipinas, mga katambay. Napakarami po nila. Pero sa kabila nun, siniro nila ang ating health system, ang kanilang subsidy, pero umulan naman po. Umulan ng isang damukal na pondo ang kanilang opisina. Katulad po ang institusyon ng Kamara, halos nadagdagan ng mahigit doble ang kanilang pondo, mga tambay. Ang kanilang budget, 16 billion, nadagdagan pa yata, kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod, ng 17 billion, mga tambay. Mga nakaupo lang yan. Ibang klase. Saan kaya nila dadali ng pera natin, mga kababayan? Mga congressman. At syempre, yung kanila walang kamatayan na Ayuda Nation, mga katambay. Ayuda. Kaya dito po, mga kababayan, nakikita po natin ang ginagawa po nila. Kaya po, wag po tayong magpalinlang. Mga kababayan, sa ginagawa po nila na dinadala na naman nila sa impeachment. Ang issue, itanim po natin sa isip natin yung ginagawa nila, lalo sa ating kaperahan, mga tambay. At wag po natin kalimutan yung issue po na hanggang ngayon ay kinatatakutan nila. Wala pong mga yagballs silang lahat. Ang Kongreso, ang Senado, ang DOJ, NBI, at DILG, DND, National Defense, at itong PDEA, at marami pang iba, mga tambay, na sangay ng gobyerno. Puro sila walang yagballs sa pangunguna po ng Pangulo ng Bansa. Wala silang yagballs. Puro po sila, takot sa isang babae na nagpakalat po sa buong mundo na ang Pangulo ng Pilipinas ay drogista, drug addict, at may hawak na USB. Mismo ang nagpapakalat ay never nilang iniimbestigahan, mga katabay. Never nilang inilalagay po ito sa kanilang agenda, lalo-lalo na ang Quadcom Committee, mga katabay. Nakalipas ang taon, pumasok ang 2025, wala pa rin po sa agenda nila para imbestigahan si Cathy Binag. Bakit kaya, mga kababayan? Puro sila walang yagballs, ba? Nakita niyo, DOJ, Department of Justice, di ba? Walang say. NBI, kitapang-tapang mag-imbestiga kay Vice President. Kitapang-tapang imbestigahan ng Vice President. Pero pagdating kay Cathy Binag, bulag, takot, walang yagballs. Di ba? NBI, tapang yan. Di ba? Nagbigay pa ng ultimatum sa Vice President yan. Di ba? Hanggang katapusan ng December, ano na nangyari? Mga tambay, di ba? Ganun din po. Napakatapang din po ng PNP chief, ng General Marbil. Kitapang-tapang po niyan pagdating sa mga issue ng Duterte. Napakarami lang binubuong investigasyon. Pero pagdating kay Cathy Binag, mga tambay, walang mga yagballs yata ang mga general, mga tambay. Nawala yata lahat ang yagballs
pagdating kay Cathy Binag, mga tambay. Pero pag issue sa Vice President at mga Duterte, gising na gising, mga katambay. Gising na gising. May mga yagballs, mga tambay. Di ba? Yun lang po yun eh. Kaya po, dinadala nila sa impeachment, inilalayo nila ang issue kay Cathy Binag, inilalayo nila ang issue sa korupsyon na pinapuputok po ng Vice President at ni dating Pangulong Duterte, pinapuputok po nila yung ginawa po na pagsamantala, pagkuha sa pera natin, sa ating mga taxpayers, sa ating nagkukontribute, di ba? Napakarami istapa ang ginawa nila ayon sa dating Pangulong Duterte. Pero, pagdating kay Cathy Binag, mga katambay, kailan kaya nila imbestigahan si Cathy Binag, mga kababayan? Dahil po, kahiya-hiya na po ang Pangulo ng Bansa sa buong mundo. Sa buong mundo, pinag-uusapan na po na nagkaroon daw po ng Pangulo ang Pilipinas na isang drug addict. Pero yung sinasabing Pangulo, nakitapang-tapang makipagyera yata sa China. Pero pagdating kay Cathy Binag, walang yagballs ang Pangulo. Pero sa usapin sa China, kay tapang-tapang daw po ng Pangulo. Pero pagdating kay Cathy Binag, wala raw pong tapang, walang yagballs daw po ang Pangulo ng Pilipinas, mga tambay. Bakit kaya, no? Kitatapang po nila sa ibang issue. Pagdating kay Cathy Binag, nawala na tapang. Nagtataka lang po si Kamanong. Bakit kaya? Pati po mga vlogger, iniiwasan po nila pag-usapan si Cathy Binag. Pero lahat po ng pangkukutya ay naranasan na po na talagang lahat po ng masasakit, mga below the belt na issue ay talagang napunta na po at talaga binigay na po nila lahat sa kay Vice President Sara Duterte. At ganoon din po sa dating Pangulong Duterte. Pero pagdating naman kay Cathy Binag, lahat po sila bulag. Bakit kaya? Nagtataka si Kamanong, bakit kaya? Ano kaya meron si Cathy Binag at ayaw na ayaw po nilang pag-usapan at ayaw na ayaw po nilang batikusin si Cathy Binag? Bakit kaya, mga kababayan? Ayaw na ayaw nilang pag-usapan, ayaw na ayaw nilang batikusin, at ayaw na ayaw nilang maungkat ang issue ng USB, mga tambay. Pero, ang mainstream media, laging ang issue ngayon pumuputok, impeachment, impeachment, impeachment. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, pang-apat na raw, mga tambay. Pero pag isiningit mo si Cathy Binag, wala na tayong dapat pag-usapan, mga kababayan. Pasensya na po, mga tambay. Nasama lang po natin si Cathy Binag dito po sa issue na impeachment. Kasi po, talagang si Cathy Binag po ang talagang magpapatotoo ng lahat ng napakalaking problema po ng ating presidente ng Pilipinas. Lalo po yung kasiraan po. Kasi kasiraan po yan eh. Sa kausapin po yan, mga katambay. Issue po yan. National issue po yan. Pagdating po sa Pangulo ng Bansa, lalo po ang issue po ay droga. National issue po yan. National issue. Na ayaw pong imbestigahan ng Kongreso at Senado. Dahil yan po ay dapat imbestigahan dahil parte po yan ng national issue. Droga po yan, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po, mga tambay, sa mga gusto po ng inyong link na gusto po sa ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming po salamat, mga kababayan. Ingatan nawa po. At sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.